Breaking news, Alden. Nakakagulat ito mga kasembreros kasi yung Gandang Gabi Vice o GGV ni Vice Ganda parang ililipat na nila sa GMA. Tapos si Alden ang isa sa mga gustong i-guest ni Vice Ganda mga kasembreros, no? Tapos ito, may bagong niluluto na shoot si Alden o project mga kasembreros. And then si Kylie Alcantara at si Alden magjowa na So, hinat mo na pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong kinukumpara si Kath kay Nadine Lustre. Nagbabartagulan na naman mga kasembreros ang mga fans ni Nadine and Kath according dito kina Nanay Christy Fermin at kaya Romel Chica mga kasembreros. So, posted ito. So, parang yung mga fans kasi ni Nadine ay ayaw magpatalo. Itong kay Kath, hindi rin magpatalo. So, may kanya-kanya silang mga opinion at saka mga point of views mga kasembreros. So, definitely, hindi naman natin pwede ma-please ang lahat ng tao na ako si Kath, ako si Nadine, ako si Julia lang ako si Marian. So, may kanya-kanyang choice ang tao. Parang election lang yan, no? Na ako gusto ko si gantong politiko, ako gusto ko ang gantong kandidato. So, kahit minsan na magkakasama sa isang pamilya, magkakapatid, may kanya-kanyang choices. So, dapat, yun na dapat ang isipin natin, no? Mga kasembreros, hindi yung parang gusto natin na parang yung gusto natin, gusto rin na gustuhin natin, parang yung gusto natin, yung choice natin, gusto rin natin gustuhin ng iba. So, hindi ganoon mga kasembreros. So, may kanya-kanyang freedom of choice tayo, no? Mamaya, piplay ko itong gusto niyo papakinggan. Tapos lang kulit ni Kuya, mga kasembreros, na-react niya yung confrontation ni na Joy and Ethan sa Hello Love Again. So, ito yung time niya, anong gusto mo isipin mo? Nagtitigan lang kayo? Kumain lang kayo? Sabing ganoon lang, nagkape? Nagkamustahan? Sabing ganoon. Tapos, hindi ka ba niya? Sabing ganoon mga kasembreros na. So, with all the acting mga kasembreros, yung tapos si Ethan naman, Joy, nag-usap lang kami. Sobrang kulit na mga kasembreros. So, hindi ko niloko. Sabi niya, nagawa mo noon, magagawa mo ulit ngayon. Sabi niya, dito ng isa. So, grabe, no? Nandun pa rin yung mania ng Hello Love Again kahit na matagal na siyang natapos at na-show mga kasembreros. So, talaga ang lupit, no? Sobrang kulit nila kuya dito, no? Tsaka acting sila dito sa kanilang drama-drama kunwari na Hello Love Again remake mga kasembreros or reenactment. So, parody, no? Comedy lang itong ginawa nila mga kasembreros. Tapos, ito na nga may bagong niluto si Alden. Ito po ay nagbisikleta siya kahapon, di ba? Tapos, related pala doon or parang may ginagawa pala siyang shoot or hindi ko alam, baka BYD or something na related sa physical fitness yung kanyang bagong shoot or bagong commercial mga kasembreros. So, dito kasi kahapon ay may makasama siya sa kanyang pagbisikleta pero yung makasama niya ay parang mga production staff, no? Mga kasembreros. So, yun, marami actually ang nakaspot, no? Nakakita kay Alden kahapon na nagbisikleta mga kasembreros. So, palagay ko, and by the way, holiday pala ngayon, no? Ninoy Aquino Day mga kasembreros, August 21, 2026. So, naalala ko. So, yun, dito, mamaya piplay ko ito. Ito po ay Win Street Spree, mga kasembreros. So, may mga kasamahan si Alden dito na nag-set up din. Parang may mga camera and so on. So, ito, no? Parang, tapos may mga task force din siya, no? Mga kasembreros. Wala pang consigliere. Something like that, mga kasembreros. So, ang nag-post dito ay consigliere. Something like that, no? Sa kanilang Instagram. Tapos yun, kunwari si Alden na nagbibisikleta. And then may camera, no? Na
sumusunod sa kanya mga kasembreros. So, grabe no, talagang ang lupit. Sinusundan siya of course ng kotse na nagka-camera din. Grabe umuulan pa mga kasembreros habang nag-shoot si na Alden. Pero grabe, pa rin, bigay na bigay pa rin si Alden. So sana hindi siya mapasma no, kasi nagbibisikleta tapos umuulan. So baka mapasma si Phenomenal Box Office si King. So grabe no, talagang todo kayod pa rin si Alden. Umuulan pa rin pala no, kahapon. Pero siguro last na yon mga kasi ngayon, sabi ni Ma'am Cheryl Cosim kagabi sa balita ay parang wala nang ulan. Or wala nang habagat no, mga kasembreros. So yun, talagang lupit lang dito mga kasembreros. So may bagong niluluto kaya cooking yung nakalagay dito sa isa. Ang lupit ni Pops Alden talaga mga kasembreros. So cooking, may bago siyang niluluto. So mamaya try ko itong i-play no, kung gusto niyo pong pakinggan. And then yun na no, isa sa mga major items natin. Nakakagulat ito, i-play ko na itong interview ni Vice Ganda with parang 24 oras no, si Sir Nelson Canlas yung interview niya dito. So parang confirm na pala ito no. Grabe, hindi natin naasahan ito kasi syempre dati yung Tibats na The Bubay and Tekla show ni ng Tekla at saka ni Bubay. Tapos yung Tibats actually nakapag parang naging rason na pataob niya or na talo ang ratings ng GGV or Gandang Gabi Vice ni Vice dati, kung kaya napasara or parang napahinto yung GGV and yung Tibats, yung The Bubay and Tekla show yung nanatili kasi yun yung mas mataas ang ratings. So grabe, tapos ngayon talagang collab na sila mga kasembreros no, parang hindi man collab pero isang network na lang yung papalabasan mga kasembreros ng grabe no, nakakatuwa yung ganito, yung feeling na dati magkalaban tapos ngayon magkakampi na. So parang may reconciliation talaga mga kasembreros sa mundong ito. So apart from of course no, God, Jesus Christ himself na nag-reconcile sa atin no, talagang grabe, nakakatuwa yung ganito na number one enemy dati ngayon ay friends na sila mga kasembreros. So nakakatuwa lang. So marami ang gusto niyang i-guest dito. So kabilang nga si Alden, so si Marian, si Michael V, number one mga kasama si Ding Dong, nag-guest na niya sa GGV dati. So si Alden of course. Tapos yung karugtong dito ng video ay yung time na nasa parang GMA Gala yata ito no, sinigawan niya daw si Alden. Sabi niya pogi, sabi niya gano'n. Tapos lumapit siya sa akin. Tapos kinisa si Alden mga kasembreros. So ito yung time na parang GMA Gala kasama yung Showtime hosts mga kasembreros no, si Ann Curtis and so on. So matagal na. So ang first impression ko nga nung una, sabi ko parang matagal na 'tong interview ni Vice Ganda. Pero bago pala siya no, kung kaya na-share ng mga admin mga kasembreros itong ang tawag dito, itong interview na yun nga no, magiging part na ng GMA si Vice Ganda sa yung GGV kasi part na naman ng GMA na Vice Ganda no, yung kanilang Showtime sa GMA pinapalabas. So sa GMA ABS-CBN and other platforms or networks. So pero yun talaga nakakatuwa na magiging nakakatuwa yun no. Si Vice Ganda kasi dati talagang matagal na yung nawala ang GGV no. Ilang taon na rin na nawala yung Gandang Gabi Vice ni Vice Ganda. So talagang aabangan din ito ng maraming tao. So nakakatuwa lang. Tapos next item natin, ayun si Kath ay na-feature din pala siya sa People Asia no, Stargate People Asia mga kasembreros. So MERS Aesthetics through Vanguard Aesthetics, its regional partner and exclusive distributor in the Philippines, revealed its newest brand ambassador for All Therapy Prime in the person of Catherine Bernardo. She follows a long list of famous all therapy endorsers in the Philippines from okay, sina Chris Aquino at Julia Montes pala dati, tsaka si Pia Wurtzbach at tsaka si Heart Evangelista ay part rin ng dati ng All Therapy Prime mga kasembreros. So mas nauna pala si Julia Montes sa kanya no. So dito ko nalaman on 18 hours ago, posted ng Stargate People Asia mga kasembreros. So 2,200 reactions in 18 hours. So nakakatuwa lang no, kasi
nauna pala si Julia Montes, ngayon ko lang nalaman na maging brand or face ambassador mga kasombreros ng All Therapy Prime. So, yun po. Tapos, yun, no? Isa sa mga major items natin. Natatawa ako dito sa caption. Bali-balita na daw na magjowa sina Alden at Kailin Alcantara. So, definitely hindi, no? Magkuya lamang ang dalawang itong. Tapos, yun, BFF, no? Ganoon mga customers, best friends lang ito sila mga kasambreros. So, bali-balita na magjowa itong dalawa. So, kung sila man ay siguro, pero parang ito posible talaga mga customers na maging sila because alam natin na si Alden at Kailin ay parang magkuya mga kasambreros. So, kuya-kuya na niya si Kailin Alcantara. Si Andrea Torres may pag-asa pa or parang pwede pa kasi magkasing edad sila. Pero, yun, para sa akin, hindi ito mangyari. Tapos, next item natin, pinost ito 3 hours ago ni KR Daily Golden Heart, no? Yung Madame Tussauds wax figure ni Kath. So, parang throwback lamang, no? Itong kanyang ginawa mga kasambreros. So, nakaka-amaze, no? Na si Kath ay talagang hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. So hindi lang siya sa Hong Kong, hindi lang siya sa Korea, kundi maging sa Vietnam and so on mga kasombreros. Alright, so that ends our Kath Den items. I-play ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon ay doon po sa pinakaunang vlog natin for today. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Ano gusto mo? Wala Early pa. Early ka. Sir. Ko ikaw tatanungin. Like parang sino yung mga nasa wish list mo? Madami. Siyempre, meron akong Michael V. Lagi yung Michael V, nasa listahan ko lagi yan. Marian. Si Ding Dong kasi na-experience ko na sa GGV, naka-twice na yata siya. Diba sila? Alden. Sinigawan ko nga siya eh. Nasa iba siya nakatid, sinigawan ko. Sabi ko, Pogi! Pogi! Tapos lumapit siya sa akin, kinis ko talaga siya. Anong gusto mong isipin ko? Nagtitigan lang kayo? Kumain lang kayo? Nagkape? Nagkamustahan? Hinalikan ka ba niya? Niyakap mo? Zoy, usap lang kami. Huwag mo kong niloloko. Hindi kita niloloko. Nagawa mo noon, pagkagawa mo ulit ngayon. Maraming salamat. Kung tutuusin po, gusto na naming tapusin itong issue na ito. Pero ang dami pa rin po kasing nagbabardago lang mga tagahanga ni na Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Dapat po ito tapos na to eh. Dahil ang katwiran namin ni Romel, may kanya-kanya silang kapasidad. Totoo. Bakit kailangan natin silang pagkumparahin? Pero hindi eh, tuloy-tuloy pa rin eh. Oo, ganito ang mga nakasanayan. Kasi syempre, idolo mo, idolo niya, kailangan mas magaling ang idolo ko sa idolo mo. Katulad ngayon, ang sinasabi ng mga kapwa natin na tagapanood, ang sabi nila, sila
Nadine Lustre, may kalidad daw po ang pagganap, ang pag-arte. Ito naman daw pong si Catherine Bernardo, may abilidad lang. Malaki ang diferensya. Oo, malaki yung kalidad sa abilidad. Magkaiba talaga yun, ha? Yung kumbaga, pagka humarap daw si Nadine sa camera, alam mo kagad na may saysay yung kanyang pagganap. Pero si Catherine, abilidad lang daw. Ay. Pinasok lang. Ano ba Dahil yun? meron siyang kapasidad. Oo. Parang ganun, di ba? Nakakalungkot yung mga ganyang comparison. Dapat ang comparison talaga yung dikit para mas maganda ang labanan. So, ibig mo sabihin, malayo talaga ang acting Oo. ni Nadine at saka ni Catherine. Hindi ko sasalitang kalidad at abilidad, doon pa lang malayo na yun. Napakalayo. Ano Diba? ba kasi ang sinasabi ng mga kababayan natin kay Catherine Bernardo? Lalo ngayon, bago niyang teleserye, napunanan naman ng kanyang acting ability doon na kung saan. Patwitams daw? Oo, yung patwitams daw na dapat tinatanggal na daw sa kanya yung mga ganong tweetams kasi yung ibang level na daw dapat siya, hindi At na siya. saka wala na doon sa pagiging teenager. Yun ang sinasabi ng mga manonood, lahat na nakapansin. Ako alam ko, yung mga artista, alam nila yung angulo nila. Ang sinasabi ng marami, alam na alam daw po ni Catherine Bernardo yung camera angle. Aba. Parang, kumbaga, direct dito ako sa kaliwa. Ay, Parang gusto niya ganon. lagi siyang maganda. Parang ganon. Oo. Tapos yung modulation ng boses. Ayan, napansin ko yan. Timplan-timpla daw yon. Kaya tuloy, kapag ka sila ni Maha Salvador ang magka-eksena, lamon na lamon siya. Kasi sabi, kontrabida, bida. Pero ang kanyang boses, modulated, ganun pa rin. Soft. Soft pa rin. Oo, eh kasi binabardagol niya talaga yun si Maha eh. Pero mayroon pa rin lambot eh. Pero ako, hindi ko kasi nasusubaybayan. Wala akong karapatan na pumansin. Ikaw! Oo, napapanood ko yan. nakatulog ka. Gusto ko yung teleserye nila yan. Talagang inaabangan ko yan. Kaya nga sumakit yung ulo ko yata yan kasi tinapos ko yan. Tinapos ko yung, tinapos mo talaga? yung episode na dire-diretso hanggang sakit ang ulo ko. Ako mas, sorry pero mas na-challenge ako doon sa The Loyalty Game. Ayan. Siyempre, alam mo naman tayo, may kanya-kanya talaga tayo. Kanya-kanya panlasa. Jericho Rosales, Janine Gutierrez. Para sa akin, yun yung swak na swak talaga. Ang gagaling nila. Di ba? Kaya dito po, sa pagkukumpara ng acting ni Nadine Lustre at ni Catherine Bernardo, wala naman pong mananalo dito eh. Yes. Dahil pareho naman silang may puhunan sa pagganap. Meron silang kaalaman sa pag-arte. Oo. Siguro, magkakaiba lang po ang ating panlasa pagdating sa kanilang acting. Oo, yung iba-iba ka na lang kanyang atake, ika nga na sinasabi. Ang babagay lang daw kay Catherine doon sa Hello, Love Again. Kasi Oo. masang-masa daw. Masang-masa, tsaka yung talaga yung kakaawaan mo siya. Oo, wala siyang paghihiganti doon, wala siya lahat, kundi maawa ka sa Tsaka yun daw kanya. itsura, masang-masa. Masang-masa. Bagay na bagay. Yun ang ano. Sina din kasi, sa maraming beses kong napapanood, yung craft niya talaga kinakarir niya. Actually. No? Oo. Talagang andun sa kanya yung pag ginawa ko to, dapat A1 ako dito. Dapat 100% ang atake ko. At saka na yung talaga dumarating talaga sa artista, yung pag na-typecast ka, tapos nag-iba ka ng genre, doon nahihirapan yung iba nga, Hindi ibang makapag-adjust. artista makapag-adjust. At pati yung mga manonood, yung lagi ang hinahanap nila. Di ba? Na parang gusto nila, ganun lang ng ganun, ganun lang Si ng ganun. Catherine, tapos naman na yung pagiging teeny Oo, bopper niya. yun lang. Di sana naman po, bigyan naman natin siya ng pagkakataon na mag-graduate Oo. doon sa mga patwitams na role. Correct. Bigyan naman natin siya ng pagkakataon na, kaya rin naman niya to eh. Di ba? Tama, kaya ako naniniwala ko. Kaya nga, di ba, yung mga direktor sinasabi na mahusay itong batang ito. Kaya nakita mo ang May ganda proyekto. pupuntahan. Correct.